Si Maria ay bumili ng bahay sa tabing lawa, ngunit ang kanyang asawa ay nagpahayag na ang aking dating asawa at anak ay titira sa atin. Kailangan mong tanggapin iyan. Hindi ako nag-away, ngunit nang dumating sila sa lugar, lahat ay nagulat sa nakita. Bago tayo magpatuloy, isulat kung saang bansa ka nanonood ng video. Masayang pakikinig. Matagal nang pinangarap ni Maria ang sariling sulok ng katahimikan at kapayapaan, isang lugar kung saan makakapagtago siya mula sa ingay ng malaking lungsod at makakapagpahinga. At ngayon, pagkatapos ng ilang taon ng masipag na trabaho at pagtitipid, natupad na ang kanyang pangarap. Bumili siya ng maliit ngunit napakaaliwalas na bahay sa tabing magandang lawa. 1 oras lamang ang biyahe mula sa lungsod. Inihahalin tulad niya kung paano niya gagugulin ang mga katapusan ng linggo rito, tinatamasa ang katahimikan. Pinangarap niyang mag-imbita ng mga bisita, magdaos ng mga salo-salo, at simpleng makasama ang mga mahal sa buhay. Ito ang kanyang personal na paraiso kung saan makakalimutan ang lahat ng problema. Masayang nagplano si Maria ng bagong buhay sa bahay na ito. Iniisip kung paano nila ito aayusin ni Juan, lilikha ng ginhawa at pupunuin ng pag-ibig at kaligayahan. Tinatamasa niya ang bawat araw, naglalakad sa gubat, lumalangoy sa lawa, nagbabasa ng libro sa terasa at nagluluto ng masasarap na hapunan para kay Juan. Nararamdaman niyang masaya siya at tila natupad na ang lahat ng kanyang pangarap. Si Juan, ang kanyang asawa, ay nakikibahagi sa kanyang saya at sigla. Masaya siyang tumulong sa pagpili ng muebles at mga materyales sa pag-aayos, nagbibigay ng payo sa pagtatayo. Masaya si Maria na makita siyang ganito kainteresado dahil ito ang kanilang pugad, ang lugar kung saan palalakasin nila ang kanilang relasyon at bubuo ng masayang pamilya. Naniniwala si Maria na natagpuan na nila ang kanilang lugar sa buhay, na nilikha nila ang kanilang maliit na paraiso sa lupa. Si Juan ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod kay Maria habang tinitingnan ang lawa. Nararamdaman niyang masaya siya, inaasahan ang tahimik na gabi na magkasama sila. Lumilingon si Juan at napansin ni Maria ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, mukhang tensyonado at parang may kasalanan. Ito ay nagpaalala sa kanya. Maria, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses niya ay hindi karaniwang seryoso. Pinatay ni Maria ang kalan at umupo sa harap niya sa mesa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, nararamdaman ang hindi maganda. Tinitingnan niya ng mabuti ang asawa, sinusubukang unawain ang nangyayari. Ano ang problema, Juan? Pinapakaba mo ako? Mahinang tanong niya. Malalim na huminga si Juan, parang nag-iipon ng lakas at nagsimulang magsalita. Alam mo, Maria, naisip ko at nagdesisyon ako. Nag-alangan siya, iniiwas ang tingin. Sa madaling sabi, nagdesisyon akong tulungan si Sofia at Miguel. Hindi naiintindihan ni Maria kung saan patungo ito. Si Sofia ay ang kanyang dating asawa na hiniwalayan niya ilang taon na ang nakararaan. Alam ni Maria na may anak silang si Miguel, ngunit hindi niya naisip na malapit pa rin sila. Tulungan saan? Tanong niya ng naguguluhan. Sa wakas, tiningnan siya ni Juan sa mata at sa kanyang tingin ay may hamon at paliwanag ng sabay. Titira sila rito sa atin. Maria, nagulat ka ba? Hindi niya maaring maniwala sa narinig. Ano? Ano ang sinabi mo? Tanong niya ulit. Umaasa na mali ang pandinig niya. Sinabi kong lilipat sina Sofia at Miguel sa atin. Maluwag naman dito. Mas mabuti para sa kanila kaysa sa kanilang masikip na apartment. Tahimik si Maria, sinusubukang lunukin ang narinig. Nararamdaman niyang lumalakas ang galit at sakit sa loob niya. Paano niya nagawang magdesisyon nang hindi siya kinukonsulta? Paano niya nagawang ipamahala ang kanilang bahay, ang kanyang pangarap? Juan, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Ito ang ating bahay, pinlano nating magsama rito, bumuo ng pamilya, sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Maria, huwag kang magdrama, pinag-isipan ko ito, pansamantala lang. Mahirap sila ngayon, kailangan ng tulong, lalo na kay Miguel, kailangan niya ng ama at gusto kong makasama siya. At ako, naisip mo ba ang aking damdamin, ang aking plano? Tanong niya ng desperado. Nagkibit balikat si Juan. Kailangan mong tanggapin yan, Maria. Desidido na kami. Si Sofia ay nag-iimpake na. Darating sila sa loob ng ilang araw. Ang mga salitang iyon ay parang hatol. Naiintindihan niyang hindi siya itinuturing ni Juan na pantay na kapareha. Ginagamit lang siya nito. Ang lahat ng kanyang pag-ibig at katapatan ay naging walang saysay lamang.
Hindi nag-eskandalo si Maria. Tahimik siyang tumayo mula sa mesa at lumabas ng kusina. Hindi niya gustong ipakita kay Juan ang kanyang sakit at pagkadismaya. Kailangan niyang mag-isip at magdesisyon. Umakyat siya sa kwarto at ikinandado ang pinto. Umupo sa kama at umiyak. Masakit, nasasaktan at natatakot siya. Natatakot na ang buhay na maingat niyang binuo ay ganito kahina at ilusyon. Pagkatapos ng ilang oras, nararamdaman niyang walang ginhawa ang luha. Kailangan niyang kumilos. Hindi niya hahayaan si Juan na sirain ang kanyang buhay. Dapat niyang protektahan ang sarili at ang kanyang hinaharap. Kinuha ni Maria ang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang ina na si Lourdes. Alam niyang laging susuporta sa kanya ang ina sa anumang sitwasyon. "Inay, kailangan ko ang tulong mo," sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. "Ano ang nangyari, anak? Pinapakaba mo ako?" Nag-aalalang tanong ni Lourdes. Ikinuwento ni Maria ang lahat. Ang desisyon ni Juan na ipatira sa bahay ang dating asawa at anak nang hindi siya kinukonsulta. Ibinahagi niya ang kanyang sakit, galit at pagkadismaya. Maingat na nakinig si Lourdes at sinabi, "Anak, huwag kang mag-alala. May gagawin tayo. Naalala mo ba na ang bahay ay nakapangalan sa akin?" Naalala ni Maria na nang bilhin niya ang bahay, inilagay niya ito sa pangalan ng ina bilang proteksyon sa posibleng problema. "Opo, inay. Naalala ko. Ano ang gagawin natin?" Tanong niya nang may pag-asa. "Ipagbibili natin ang bahay na ito, anak. Ipapabenta natin agad. Hindi ka dapat manatili sa taong hindi ka pinahahalagahan." Nararamdaman ni Maria ang ginhawa. Tama ang ina. Hindi siya dapat manatili sa kasal na ito, sa bahay na ito kung saan siya niloko at ininsulto. "Salamat, inay. Sumasang-ayon ako. Gawin mo ang kailangan," sabi niya ng matatag. Nangako si Lourdes na agad na hahawakan ang pagbebenta. Tatawagan niya ang kakilalang realtor at hihiling na maghanap ng buyer sa lalong madaling panahon. Nararamdaman ni Maria ang bagong lakas sa loob niya. Hindi na siya biktima. Handa na siyang lumaban para sa kanyang kaligayahan at kalayaan. Lumabas siya ng kwarto at bumaba. Si Juan ay nakaupo sa sala at nanonood ng telebisyon. Hindi man lang napansin na umiyak siya. Lumapit si Maria at mahinahong sinabi, "Juan, kailangan nating mag-usap." Pinatay ni Juan ang telebisyon at tiningnan siya. "Nakinig ako." "Sige, maaari nang tumira rito sina Sofia at Miguel," sabi niya. Sinusubukang maging kalmado ang boses. Nagulat si Juan. "Totoo ba? Hindi ka ba nasasaktan?" Tanong niya. "Hindi. Naiintindihan ko na gusto mong tulungan sila. Gusto ko lang na maging masaya ka," sagot niya. Tinitingnan ng diretso si Juan. Ngumiti si Juan. "Salamat, Maria. Ikaw ang pinakamahusay na asawa sa mundo," sabi niya at niyakap siya. Sa loob ni Maria, wala nang natitirang pag-ibig. Naghihintay lamang siya ng sandali upang makaganti sa kanyang sakit at kahihiyan. Sa lihim kay Juan, tinawagan ni Maria ang realtor na inirerekomenda ni Lourdes. Nagkasundo sila sa pagpupulong at ibinigay niya ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa pagbebenta. Hiningi niyang kumilos ng mabilis nang hindi nakakaakit ng pansin kay Juan. Nagpasya siyang huwag ipakita ang totoong nararamdaman at nagpatuloy na maging normal sa asawa. Nagluluto para sa kanya, naglalaban ng damit at nagpapanggap na walang nangyari. Ginagampanan niya ang papel ng mapagmahal na asawa, ngunit sa kanyang loob ay lumalaki ang plano ng paghihiganti. Alam niyang matutuwa si Juan kapag dumating sina Sofia at Miguel. Inihahalin tulad niya kung paano siya magmamalaki sa sarili, ituturing na bayani. Ngunit alam din niyang hindi magtatagal ang kanyang saya. Aalisin niya ang lahat ng pinahahalagahan nito, ang bahay at ang sariling dangal. Umalis si Juan ng ilang araw upang tulungan sina Sofia at Miguel sa pag-iimpake at paglipat. Sa panahong iyon, nahanap ni Maria at Lourdes ang mga buyer, ang matandang mag-asawa na sina Pedro at Carmen na pinangarap ang tahimik na buhay sa tabing lawa. Nagkasundo si Maria sa kanila sa presyo at petsa ng transaksyon. Lahat ay handa. Kailangan na lamang hintayin ang pagdating nila upang ibagsak ang suntok. Si Juan, na kumikinang sa pag-asa, ay dumating sa bahay sa tabing lawa. Sa tabi niya sa sasakyan ay sina Sofia at Miguel. Si Sofia ay mukhang mas bata ng 10 taon. Ang mga mata niya ay kumikinang sa pag-asa sa bagong buhay. Si Miguel, na abala sa telepono, ay paminsan-minsang tumitingin sa mga dumaraan na puno. Puno ang sasakyan ng gamit, maleta, kahon,
kagamitan sa sports. Lahat ng sa tingin ni Juan ay magbibigay ng ginhawa sa bagong tahanan. Pinatay ni Juan ang makina at lumabas ang tatlo. Inayos niya ang kanyang balikat, huminga ng sariwang hangin mula sa lawa at tiningnan ang bahay. Ang araw ay sumasalamin sa mga dingding na nagbibigay ng mas aliwalas na anyo. Narito na tayo, sigaw niya kay Sofia at Miguel. Magugustuhan niyo rito. Ngumiti si Sofia ngunit may anino ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mata. Si Miguel ay nanatiling walang reaksyon, patuloy na nakatingin sa telepono. Halika, ipapakita ko sa inyo ang bahay, alok ni Juan papunta sa pinto. Kumpiyansa niyang kinuha ang susi, ngunit napansin ang matandang mag-asawa sa beranda na sinusuri ang mga dumating. Kumusta? Bati ni Juan. Bahagyang nakakunot ang noo. Dumating kami sa aming bahay. Ang matandang lalaki na may maayos na puting buhok at kulubot sa paligid ng mata ay lumapit. Kumusta? Sino po kayo? Ako si Juan, ito si Sofia at Miguel. Dito kami nakatira, sabi niya nang hindi sigurado, nararamdaman ang lumalakas na kaba. Nakatira? Tanong ng lalaki nang nagulat. Kakaiba, kahapon lang namin binili ang bahay na ito kay Lourdes. Nag-freeze si Juan, parang tinamaan ng kidlat. Tiningnan niya ang babae sa tabi na may malambot na mukha at mabait na tingin na tumango bilang kumpirmasyon. Oo, kami si Pedro at Carmen, pagpapakilala niya. Ngayon, ito na ang aming bahay. Nararamdaman ni Juan na nanghihina ang kanyang tuhod. Sinubukan niyang mag-isip ngunit magulo ang isipan. Binili niyo ang bahay na ito? Bulong niya kay Pedro. Ito ay isang pagkakamali. Walang pagkakamali, kalmadong sagot ni Pedro. Mayroon kaming lahat ng dokumento. Pwede kong ipakita kung gusto mo. Pumasok siya sa bahay, kinuha ang tiklop na papel mula sa istante at inabot kay Juan. Kinuha ito ni Juan nang walang malay, ngunit hindi makapokus. Nakita niya ang mga selyo, pirma, numero, ngunit hindi nauunawaan ang kahulugan. Si Sofia na nakatayo sa gilid ay nagsalita. Ano ang nangyayari? Tanong niya nang nakakunot ang noo. Sino ang mga ito? Sabi nila, binili nila ang bahay. Bulong ni Juan, nararamdaman ang lumalakas na panik. Binili sa kanino? Hindi nauunawaan ni Sofia. Kay Lourdes, ang ina ng iyong asawa, sagot ni Pedro. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, paliwanag ni Juan kina Pedro at Carmen. Ang bahay na ito ay sa aking asawa. Aalamin namin ito ngayon. Kinuha niya ang telepono at sinubukang tawagan si Maria. Tunog, walang sumasagot. Ibinalik niya at tinawag ulit. Muli, walang sagot. Hindi siya sumasagot, sabi niya, lumalakas ang desperasyon. Baka abala siya, sabi ni Sofia, sinusubukang maging kalmado. Subukan mo mamaya. Hindi ko nauunawaan ang nangyayari, bulong ni Juan, tinitingnan ang bahay. Umubo si Pedro at tiningnan si Juan ng may awa. Pakinggan mo binata, sabi niya. Naiintindihan ko na mahirap ito, ngunit mayroon kaming lahat ng dokumento na nagpapatunay sa aming karapatan. Nagbayad kami ng malaking halaga para rito at gusto namin ditong manirahan. Ngunit saan kami pupunta? Tanong ni Sofia nang naguguluhan. Tinitingnan si Juan. Si Miguel, na hanggang ngayon ay walang pakialam, ay tumingin mula sa telepono. Tatay, ano ang nangyayari rito? Bakit hindi tayo makapasok sa bahay? Hindi alam ni Juan ang sasabihin. Nararamdaman niyang tulala siya, niloko at ininsulto. Naniniwala siya sa kanyang katalinuhan, sa kakayahang manipulahin ang iba, ngunit sa huli, siya ang naging biktima. Aalamin ko ito. Bulong niya, muling tinatawagan si Maria, ngunit tahimik ang telepono. Si Maria ay hindi sumasagot. Parang nawala siya. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng daan kasama ang dating asawa at anak, puno ng gamit at sirang pag-asa. Nakita ni Pedro at Carmen ang kanyang pagkalito, kaya tahimik silang pumasok sa bahay. Iniiwan siya sa ilalim ng malamig na araw ng taglagas. Si Juan ay nakatayo na parang tinamaan ng kidlat. Hindi alam ang gagawin. Tinitingnan niya ang bahay, ang saradong pinto, at naiintindihan na tapos na ang lahat. Nabigo ang kanyang plano, nawala ang lahat, at siya lamang ang may sala. Si Sofia, na hindi makatiis sa tensyon, ay umiyak. Si Miguel, na hindi lubusang nauunawaan ang nangyayari, ay niyakap siya. Tinitingnan sila ni Juan at lalong nararamdaman ang kanyang kahihiyan. Niloko niya si Maria, nilinlang si Sofia at nasaktan si Miguel. Ngayon kailangan niyang magbayad sa kanyang mga pagkakamali.
Muli niyang sinubukang tawagan si Maria at muli tahimik. Naiintindihan niyang hindi siya sasagutin. Naghiganti siya ng maganda, malamig at walang awa. Lumingon siya kina Sofia at Miguel at sinabi, "Umalis na tayo. Wala tayong lugar dito." Sumunod sila ng walang salitahan. Umupo si Juan sa manibela, pinaandar ang sasakyan at dahan-dahang umalis. Tinitingnan niya sa salamin ang papalayo na bahay. Nararamdaman ang lumalakas na kawalan sa loob. Habang nasa daan, patuloy niyang sinubukang tawagan si Maria, ngunit walang resulta. Sa wakas, nakatanggap siya ng mensahe. "Magkita tayo bukas sa opisina." Hindi gustong makita ni Maria si Juan sa lugar na mahalaga sa kanila. Talagang ayaw niyang makita siya. Ngunit kailangan niyang tapusin ito ng harap-harapang tinitingnan siya. Dumating si Maria ng tama sa oras. Umupo sa mesa malapit sa bintana at nag-order ng tasa ng kape. Si Juan ay nahuli ng 15 minuto, hinihingal at nag-aalala. "Maria, mahal, pasensya na sa pagka-late," sabi niya nang umupo sa harap. Sa kanyang mata ay may desperasyon at pag-asa. Hindi sumagot si Maria, nag-inom lamang ng maliit na higop ng kape. "Ano ang ibig sabihin nito lahat?" tanong ni Juan, sinisira ang katahimikan. "Ang bahay na iyon sina Pedro at Carmen. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo?" Ibinalik ni Maria ang tasa sa mesa. Ang mukha niya ay kalmado at walang emosyon. "Naiintindihan ko ng mabuti, mas mabuti pa kaysa sa iniisip mo. Pinangarap natin ito ng magkasama. Ako ang nangarap. Kaya naman nag-ingat ako. Juan, para kay Miguel, bata pa siya. At ako, muwebles ba ako sa bahay na pwede mong ilipat ayon sa gusto mo? Hindi mo man lang ako tinanong, inilagay mo lang ako sa harap ng katotohanan. Kailangan mong tanggapin yan. Naalala mo ba ang iyong salita?" Tahimik si Juan. Nakayuko ang ulo. Walang masasabi. Ang lahat ng kanyang dahilan ay mukhang mahina at hindi nakakumbinsi kahit sa kanya mismo. "Matagal ko nang nauunawaan kung anong klaseng tao ka, Juan, na ang sarili mo at ang iyong mga nais lamang ang mahalaga, na handa kang lumampas sa sinuman para sa iyong kapakinabangan. Kaya naman naghanda ako ng maaga." Matatag at sigurado ang pagsasalita ni Maria. Bawat salita ay parang pako na pinapako sa takip ng kanilang relasyon. "Ngunit bakit ganito ka malamig?" bulong ni Juan. "Bakit ako inilagay sa kahihiyan? Bakit iniwan akong walang tirahan? At ikaw, ano ang inaasahan mo? Na pasalamatan kita sa pagtataksil, na pumalakpak sa iyong katalinuhan sa pagpapatira sa ating bahay ng iyong dating asawa? Ikaw mismo ang nagpili ng landas na ito, Juan. Ikaw mismo ang naghukay ng iyong libingan. Akala ko, mapapatawad mo ako. Palagi mo naman akong pinapatawad. Dati, mahal kita, naniniwala ako sa iyo, pinikit ko ang mata sa iyong mga kakulangan. Ngunit may hangganan ang lahat. Nawala ang aking pasensya nang magdesisyon kang pamahalaan ang aking buhay, ang aking bahay, ang aking hinaharap ayon sa iyong gusto. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Juan. Tinitingnan si Maria ng puno ng desperasyon. Ngayon, haharapin mo ang bunga ng iyong mga gawa, sagot ni Maria, tumatayo mula sa mesa. At ako, magsisimula ako ng bagong buhay nang wala ka. Lumiko siya at lumakad patungo sa labas. Iniiwan si Juan na mag-isa sa cafe na may sirang pangarap at pag-unawa sa kanyang pagkakamali. Nakaupo siyang walang galaw, tinitingnan siyang papalayo, parang paralisado. Sa isipan niya ay dumadaan ang mga alaala, ang kanilang unang pagkikita, kasal, pagbili ng bahay. Lahat ay mukhang malayo at hindi totoo. Pansamantalang tirahan ni Maria ang bahay ng kanyang ina na si Lourdes. Tinanggap siya ng ina ng bukas ang mga bisig, sa mata ay may awa at pagmamalaki sa anak. Anak, alam kong malakas ka, sabi ni Lourdes habang niyayakap siya. Ngumiti si Maria nang may pasasalamat. Ang suporta ng ina ay ang pinakamahalaga ngayon. Salamat, inay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Magiging maayos ang lahat, Maria. Bata ka pa, maganda, matagumpay. Lahat ay nasa harap mo. Ilang araw na ginugol ni Maria sa bahay ng ina, sinusubukang magpahinga. Marami siyang iniisip tungkol sa nakaraan, sinusuri ang kanyang mga pagkakamali at nagpaplano para sa hinaharap. Ang pinakamahirap ay tanggapin na si Juan, ang taong minahal at pinagkatiwalaan niya, ay hindi pala ganoon. Ang kanyang pagkamakasarili at pagnanasa sa kapakinabangan ay nagtakip sa lahat ng mabuti na minsang naroon sa kanila. Pagkatapos ng ilang buwan,
Bumili si Maria ng apartment sa sentro ng lungsod. Inayos niya ito ng may lasa at pag-ibig, lumikha ng maaliwalas na pugad kung saan masarap manatili. Nagpatuloy siya sa trabaho, pagpapaunlad ng negosyo at paglalakbay. Nakilala niya ang mga bagong tao, nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Alam ni Maria na ang kanyang buhay ay naganap ng tama. Dumaan siya sa sakit at pagkadismaya, ngunit ginawa siyang mas malakas at mas matalino. Natuto siyang mahalin at pahalagahan ang sarili at handa siya sa mga bagong hamon at pakikipagsapalaran. Hindi na siya natatakot sa hinaharap. Tinitingnan niya ito ng may optimismo at pag-asa. Alam niyang magiging maayos ang lahat dahil karapat-dapat siya rito, karapat-dapat siya sa kaligayahan.